My dear Taurus. First 15 days of October 2023. This is from October 11 hanggang October 16, 2023. Pero my dear, if just in case na may mga eksena sa buhay mo mga around October 1, posible my dear Taurus na ito ang dahilan kung bakit nangyayari yon. Posible na nandito sa reading na to yung dahilan kung bakit mo na-experience yung mga bagay na iyon. Okay my dear, so mag-umpisa tayo my dear sa energy ng angel message or angel guidance. Okay my dear Taurus, first 15 days of October 2023. Ayan. Let's go my dear. Okay. Okay, peace. Actually, this is energy ng relaxation. Kaso ang una kong nakita is yung word ng peace. Okay? So, kapayapaan, kapanatagan. Okay? So, kailangan mo ng kapayapaan and kailangan mo ng kapanatagan. Katahimikan, my dear Taurus, ng iyong isipan. You need to relax. Okay? You need to find kung paano ka makakapag-relax. Kasi there's a tendency, my dear, na tensyonado ka. Okay? First 15 days of October, especially October 11 hanggang October 16. Super stressed, tensyonado. Kaya sinasabi ng card natin dito, angel message or angel guidance that you need to find your peace. Kailangan mong hanapin yung iyong peace of mind. Okay? Tingnan natin, my dear, kung anong kasama dyan. Kasama ng ating relaxation is yung energy ng stubborn. Okay? Stubborn. Normal to sa'yo, my dear. Matigas talaga ang ulo mo. Okay? So, posible, my dear, na kinakatok ka ng mga spirit guides, no? Hindi ko siya nakikita na as like tao. I think this is more on your higher self. Kasi to the point na hinahanap mo, my dear, o kailangan mong hanapin yung iyong peace of mind para makapag-connect ka, di ba? Most of the time, form of meditation, form of praying, di ba? Prayers, tayo nakakapag-relax. Kaso, meron kang stubborn. So, posibleng matigas yung ulo mo, my dear, di ba? Pwedeng sinasabi sa iyo, my dear, na ipagpaliban mo na yan. Wag mo na munang tapusin yan. Pero gagawin mo pa rin. Tingnan natin, my dear. Ang layo ng energy ng relaxation sa stubbornness. Okay. Tingnan natin, my dear Taurus. Okay. Ito na. Trap. Oh, now I can see the picture. Okay? Normally, my dear, pag nagsama tong stubbornness, itong katigasan ng ulo mo, at saka yung trap, ito, katigasan ng ulo mo, nagkakaroon ka ng trap. Ibig sabihin, dahil sinusunod mo kung ano yung sa tingin mo tama, 'di ba? Sa tingin mo tama, hindi ka nagse-second opinion o hindi ka gumagawa ng mga research, kaya nalalagay ka sa trap. But so far, ang nakikita ko dito is yung parating na malaking problema sa'yo. Okay, na nakikita ko dito, parating na malaking problema sa'yo. Ibig sabihin, kung hindi mo aayusin ngayon, kung hindi ka ngayon magkakaroon ng peace of mind, hindi ka magkakaroon ng relaxation, magkakaroon ka ng malaking problema in the near future. Kung hindi mo aayusin yung flow ng life mo as of this moment, magkakaroon ka ng napakalaking problema in the near future because this is the energy of trap card. Parang sinasabi lamang ng card na to na there's a tendency na merong malaking problema na parating sa'yo. Okay, my dear, dagdagan natin yan para mas maintindihan pa natin ang iyong message. Base card na tayo. So, in short, wag mong pairalin ang tigas ng ulo mo. Pakinggan mo yung iyong mga spirit guides. Okay? Trust your intuition. Normally, pag sinabi na peace of mind, okay, kailangan natin yan, my dear, para marinig natin yung mga boses ng ating mga gabay. Kaya naghahanap tayo ng peace of mind. Nag-meditation, nagpe-praying tayo, ganyan. Because gusto natin na marinig ng maliwanag kung ano yung gabay na gustong sabihin ng ating mga
'di ba, ng ating buong may likha ng langit at lupa, my dear. Pero kung magulo ang utak mo, so there's a tendency, my dear, na around October, magulo talagang utak mo, ang dami nangyayari, okay? Pero ang maliwanag lang dito sa 3 cards na to is merong parating na problema sa'yo. And warning, nagwa-warning, lahat ng signs ay lumalabas. Okay? The universe is helping you. Ang ating buong may kapal is helping you na makita mo, my dear, yung distraction na yan, yung parating na problema sa'yo. Tingnan natin, my dear. My dear Taurus. Okay. The Six of Pentacles. Okay. So, ang Six of Pentacles is connected in sharing, giving. Okay? May kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, posible, my dear, yung parating na problema sa'yo is connected sa usapin ng pinansyal. Ang nakukuha ko na energy dito is more on parang unahin mo muna yung sarili mo bago ka tumulong sa iba. Okay, yun ang nakukuha ko dito kasi this is a six of Pentacles to eh. Sharing, giving, pagiging generous mo, pagiging mabait mo. Okay, my dear, ito yun eh. Ito yung card na yon. Kaso, meron ka ditong stubborn na energy. So, posible na meron ng mga sign na lumalabas na nagsasabi, my dear, na tigilan mo na yan kasi niloloko ka lang yan or something like that. Pero hindi ka nakikinig. Okay? So, parang sinasabi, October, find your peace, 'di ba? Relax para makita mo, para bumukas yung matanggal yung blindfold mo. Kung sino ba yung tao na yan na parang, 'di ba, nagti-take advantage sa iyo kasi meron kang trap card over here. Kasi kung wala tong trap card at saka itong stubbornness, sasabihin ko, my dear, ay napakaganda kasi posible yung tinutulungan mo is talagang mag-grow yan or something. Kaso parang may mali dito. Posibleng itong pagiging mabait mo, pagiging generous mo related sa usapin ng pera is magkakos na malaking problem in the near future. Okay? Let's go, my dear Taurus. Kasi nakaano ka dun sa daga, parang tinutulungan mo yung daga. Yung kamay mo is nakaano dun sa daga. Okay? This one is the Fool card. Okay? Kinakailangan mo mag-umpisa, my dear. Kailangan mo mag-new beginning. Sorry, my dear, ha, kasi nasa harapan ako ng bintana, so nag-change tayo ng lighting. Minsan liliwanag, minsan didilim, okay? So, let us just proceed. Focus ka lang sa cards, okay? Wag sa akin, wag sa background, sa card lang, okay? So, my dear, this is the Fool card. Normally, makikita mo dyan si Fool card, tumatakbo siya. Okay? Tumatakbo siya. And, kaso dito, kung makikita mo, parang meron ka mga gustong isama. Okay? Para meron kang gustong isama sa new beginnings mo, sa success mo, parang gusto mo silang isama, pero nararamdaman ko na dapat hindi sila sinasama. Okay? Dapat hindi na sila kasali. Okay, next card, my dear, is the Five of Wands. Okay? Kasi, my dear, itong mga gusto mong isama sa success mo, ito ay kalaban. Okay? Hindi sila nagsasayawan dyan, my dear. Sila ay naghahampasan ng wands. Okay? So, ibig sabihin, may mga tao ka na posibleng tinutulungan or may mga tao ka na posibleng nakapaligid sa'yo na parang gusto mo silang isama sa success. Ayan yan, oh. Ayan, oh. Okay? Pero meron mga new beginnings about sa'yo. And sinabi ko na noon sa mga previous reading ko na ang 2024 will be a nice year para sa'yo. Ibig sabihin maganda ang year ng 2024 para sa'yo. So, this is October, November, December, ilang buwan na lang 2024 na. So, posible na itong full card na to is the energy na nag-uumpisa na yung cycle mo papunta sa blessing para sa 2024. Kasi sa 2024, maraming mga Taurus people ang magiging successful in life. Ibig sabihin, matutupad na ninyo, my dear, yung mga matagal na ninyong mga pangarap. Kaso, ang problema is, minsan may katigasan yung ulo mo. Okay? So, next tayo, my dear, let's go. Ay, dalawa na yung nakuhang card. This is the Hermit card. Okay? So, Hermit card and the Moon card.
Now, sa combination ng dalawang card na to, my dear, is nagbubukas yung door for you. Okay? Very fearless yung energy. Okay? Super, super fearless yung energy dito sa moon card. Ibig sabihin, nagbubukas yung door, meron ka ditong full card, moving forward yung energy mo, ini-embrace mo na yung magandang blessing na parating sa iyo sa 2024, like posibleng gumagawa ka na ng mga action, nararamdaman mo na sa katawan mo yung adrenaline rush na gusto mo tong bagay na to. But kung makikita mo dito sa Hermit card, ikaw to like nakita ko na, ito yung pinto, ito yung daan papuntang success. Pero kung makikita mo dun sa likod, may nakatingin sa'yo. Ibig sabihin, may nagmamasid sa'yo. Ayan o, may tao dun sa likod. May nagmamasid sa'yo. And there's a tendency, my dear, na itong mga tao na to is ito yung belong or kasali dito sa Five of Wands, which is yung mga tao na backstabbing, may mga something sa'yo. Okay? May mga issue between the two of you or posibleng hindi magiging masaya na maging successful ka, something. Okay? So, yun yung energy sa ating base card. Okay? So, just find your peace, my dear. Find your peace para makita mo kung ano yung katotohanan. Okay? May moon dito, may moon dito. Okay? Posibleng full moon ng Libra. Okay? Let's go. Additional message tayo, my dear. 5 cards yun nandito. So, 5 additional message tayo. Unahin natin itong 6 of Pentacles. 6 of Pentacles. The 10 of Sword. Nasabi ko, kita mo yung 10 of Sword? Dapang dapa. Ikaw to. Kasi, sabi ko kanina, yung kamay mo nakaabot doon sa mga mouse. Gusto mo silang tulungan, pero yung mga tinutulungan mo is a backstabbing energy. Ayan o. 'Di ba? Oh. Kita mo na? Additional message to. Ibig sabihin, confirmation to ng mga bagay na sinabi ko kanina. So, this is it. Ayan o. Kino-confirm na meron ka mga taong tinutulungan na posibleng maging sakit sa ulo mo in the near future. Okay? Let's go tayo sa full card. Okay, energy ng full card is the 5 of Wands. I told you, may 5 of Wands ka dito, my dear. May 5 of Wands ka dito, may 5 of Wands ka dito. Yung sinasabi ko kanina na hindi sila nagsasayawan dyan, yan, yung clear pictures, nag-aaway sila dyan. No, ibig sabihin, meron mga tao na ayaw nila na i-grab mo yung opportunities. Okay? So, if I were you, mag-iingat ako. Okay? And just be true to yourself. Gawin mo lang yung passion mo. Just be dedicated sa kung ano yung trabaho mo. And mag-focus ka dun sa goal mo. Iwasan mo makinig, iwasan mong magpa-distract. No? Kasi may stubbornness na energy ka dito No? I think this is more on spiritual. No? This is more on spiritual. Hindi to more on tao. More on spiritual. So, kailangan mong mag-connect. Kasi this is more on relaxation. So, kung meron relaxation, hindi naman sinabing magbakasyon ka, magpunta ka ng Boracay or something. Kasi, para marinig mo. Baka siguro may sa pagiging matigas ng ulo mo, 'di ba? Sa pagiging stubborn mo, pati yung mga gabay mo is hindi mo na pinapakinggan. So, therefore, ayaw mo makinig. Okay lang minsan, my dear, na hindi ka makinig sa ibang tao kasi hindi mo naman alam talaga kung sino yung totoo, sino yung hindi. Pero pagdating sa mga gabay mo, my dear, kinakailangan pakinggan mo sila because they are guiding you. Ginaguide ka nila, my dear, na sinasabi nila, my dear Taurus, 2024 is a lucky year for you. So ngayon pa lang kilos-kilos na, galaw-galaw na. Tingnan mo yung mga backstabbing energy, yung mga 5 of Wands, yung mga 5 of Wands. Ito, yung dalawa mong 5 of Wands, 'di ba? Akalain mo, yung 5 of Wands mo na susunod, napunta sa full card mo, ibig sabihin, meron mga tao talaga na nagmamanifest at humaharang na hindi ka mag-move forward. Okay, yun very, very clear. Okay? Additional message tayo, my dear, ng 5 of Wands again. Okay. This is the Sun card. Ayan New beginnings and Sun card. Parang same meaning lang din sila nung first card natin, second card natin. Reverse nga lang siya. Okay?
So, same meaning lang talaga sila na meron mga tao talaga na ayaw kang maging successful, my dear. So, be careful na lang. Mag-ingat ka talaga. I-priority mo, my dear, yung sarili mo na, di ba, ma-embrace mo yung mga blessings na ibinibigay sa'yo ng iyong mga gabay. Okay, last 2 cards tayo, mga my dear Taurus. Ang haba ng reading na ito. Okay, the 5 of Cups. Okay? Kung makikita mo, my dear, may 2 cups dun sa likod, which is representation ng blessing. And kung makikita mo dito, meron 3 cups. Medyo malabo na kasi tong card na to na natapon. This is you. Nakatingin ka dun sa mga bagay na wala sa'yo. Pero kung makikita mo, you are blessed. And kung makikita mo sa kanyang additional message dito, my dear, eto ka, di ba? Nakikita mo na yung light. Pero posibleng ang nakikita mo, my dear, is yung mga bagay na hindi mo na-achieve. Ay kung makikita mo yung person dun sa likod is super happy niya. Kasi bakit? You are so blessed. Napakapalad mo bilang isang tao. Kasi, di ba, you are blessed. Kaso nga lang, ang nangyayari sa'yo is nakafocus ka dun sa mga negative energy. So, natutuwa yung mga tao. Kasi bakit? You are distracted. You are distracted. So, hindi ka nakakapagpatuloy sa buhay. Meron kang potensyal, meron kang abilidad, meron kang kakayanan na mabago ang buhay mo. Pero bakit? Nakafocus ka sa 5 of Cups. Nakafocus ka dun sa 3 cups na natapon. And yan ang gustong-gusto ng mga tao around you. Yan ang gustong-gusto nila. Na magpadala ka sa emosyon mo. Na hindi ka na makakilos, na maparalyze ka na magkaroon ka ng energy ng trap card. I hope you're understanding the understanding of the method. Okay, my dear, last card na tayo. Ang haba ng reading mo. Okay. Let's go, my dear Taurus. Meditate, my dear Taurus. Connect with your higher self. Connect with your spirit guides. Sinasabi nila sa'yo, my dear, you just need to move forwards. Okay, backstabbing energy, my dear, meron kang 10 of Swords. Okay, be careful ka sa mga backstabbing energy. Sabi pa nga nila, hindi lahat na nakangiti sa'yo ay totoo. Okay? This is the Star. Diba? Moon card. Nagbukas yung pinto, papunta sa dreams. Ibig sabihin, my dear, nag-uumpisa na October na nagbubukas yung pinto ng blessing para sa'yo. So, you just need to grab it. And minsan, my dear, yung pintuan na yan, maliit lang yan. So, hindi mo pwedeng isama lahat. Minsan, ikaw lang muna ang dadaan dyan. And then, kung meron kang tutulungan in the near future, balikan mo na lang sila. Okay? So, yun lang ang masasabi ko. And be careful, my dear, sa mga backstabbing energy. Kasi, ang nakukuha ko dito is gusto nilang guluhin yung utak mo. Okay? Sa kahit anong pamamaraan gagawin nila. Bottom deck of the card is the Ace of Wands. It's about time, my dear Taurus, na kumilos ka, galaw-galaw, my dear. Grab all the opportunities kasi minsan lang yan dumadaan. Once in a lifetime lang yan. At kung babalik man siya ulit, medyo matatagalan. So, my dear, kilos, galaw, kasi hinahanda ka na, my dear, for your big surprise sa 2024. Congratulations kung magigising ka. Kasi minsan, bungol ka rin. Okay? So, my dear Taurus, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of October 2023. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe! Click po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear!